Good evening. Peace be with you. In the name of our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, sinner assassins, is a topic for tonight. That is a topic for tonight. Dictator and then assassin, according to the God and the Holy Scripture, is same sinner. Is this dictator and then killer, same sinner, according to God and then Holy Scripture. Is that same sinner, dictator and then killer, same sinner according to the our Lord God and then the Holy Scripture. Yun po. Commandment God is command is from God, or is this all of the nation. The time of Moses, all of the nation makes the abomination. God give Moses to kill the all nation to make the abomination for not to follow God. No command God the nation. God is give the Moses kill of nation next to the abomination. Is that command God? For Israel, anong action to kill the all nation next to abomination? Israel, they is the sinner for not to action to command God. O yun po. Israel, no action to kill nation next to the abomination. Israel is the sinner. Is that command God? Killer and kill is the command God. Command God is a killer. Ayun po. God is killer all the people, ganun, all nation. God command kill the Israel. God give Moses kill the nation for not to follow command God. But not action the Israel to kill other nation to make the abomination. Israel is sinner because no action the command God. Is that the command God? Honor of the kill is God. Honor of the kill is God. Because God is creator of people and owner of the universe. Ayun po. Ang pagpatay po kasi sa Diyos yun. Diyos po ang pumapatay talaga. Tapos, halimbawa, inutusan ka ng Diyos pumatay dahil ikaw yung nasa batas o wala kang kasalanan. Ang Diyos po ang pumapatay. Yung nga lang, pagka hindi ka inutusan ng Diyos, o makasalanan ka, pati yung pumatay. Ganun po.
Ganun po yung batas ng Diyos. Pagka hindi ikaw yung batas, o hindi ka inutusan, o nagpapatay ka, tapos yung pumatay, makasalanan din po yun. Ganun po ang utos ng Diyos, yung commandment of God. Yun po. Diyos po ang pumapatay, siya kasi ang bumubuhay. Ang Diyos po kasi, nagbigay ng utos sa Israel. O pagka yung bansang gumagawa ng mga kasuklam-suklam, mga masama, walang utos ng Diyos, pinapapatay ng Diyos sa kanila yun. Pinapapatay ng Diyos. Pero hindi sila yung makasalanan. Hindi sila makasalanan kasi utos ng Diyos yun eh. Ganun po. Pero pagka hindi na sinunod yung utos ng Diyos, hindi nila pinatay yung mga bansa is the make abomination. O Israel, they sinner. Sila po yung makasalanan. Sila pa yung nagkasala sa Diyos. Ganun po yung batas ng Diyos. At saka sa tao, kasi hindi alam ng ibang law yung batas, kaya ito yung topic natin. That is a topic for the kill and killer. Dictator and killer, same sinner for God. O ganun po. Pagka kasi hindi ka inutusan ng Diyos, tapos nagpapatay ka, tapos pumatay ka, o pareho kayong makasalanan nun. Yung ikaw yung nagdiktang pumatay, tapos dinikta mo yung pumatay, yung papatay, o pareho kayong makasalanan sa Diyos nun. Ganun po ang batas ng Diyos. Pero pagka ang Diyos nag-utos, pumatay ka dahil pinapatay ng Diyos yung mga masasamang bansa na ayaw sumunod sa Kanya, o hindi ka makasalanan sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-utos eh. Yung nagdidikta na pumatay, o mamamatay tao rin yun. Sinner din yun, sinner din according to our Lord Jesus Christ. Killer and then dictator to kill is sinner also about this according to the Holy Scripture and then God. O ganun po. Pero kung inutusan ka ng Diyos na pumatay, o hindi ka makasalanan sa Diyos kasi yung batas sa Diyos eh. Ang Diyos po ang pumapatay, ganun. Diyos po ang pumapatay. O kasi siya yung nagbigay ng batas. Siya may-ari ng mundo. God is owner of the universe and owner the men, owner the people, owner of the soul. Kaya God is justice. O any make gods, hindi ka pwedeng tumutol. Ganun po. No comment you. Any doing God, no comment you. Because God is justice, owner of the universe, o make the people, owner of the soul, o ganun, hindi ka pwedeng tumutol. Ang batas po kasi ng Diyos, pagka utos niya, sumunod ka. Halimbawa, inutos ng Diyos, pumatay ka, kasi siya yung batas eh, hindi ka makasalanan. Pero pagka yung hindi ka inutusan, tapos nagdikta ka, pumatay ka, o pareho kayong makasalanan nun, yung nagdikta, saka yung pumatay. Ganun po yung batas ng Diyos. Ganun po. Ganun ang batas ng Diyos. Dictator ka, you kill the people, o you also sinner. Sinner silang pareho nun sa Diyos, yung ganun. Pero, but command God to give the command, you kill, o hindi ka makasalanan sa Diyos kasi siya yung batas eh. Siya yung owner ng mundo, siya yung may-ari ng mga tao sa kaluluwa. O ganun po yung batas ng Diyos. Is a topic for tonight. Ganun po yung batas ng Diyos kasi time now is a issue, di ba, about the president.
Therefore, is a topic about tonight is a killer and then dictator. Dictator and killer, same sinner to God. Yun po. Pagka hindi kayo inutusan pareho kayong makasalanan. Pero, God give command, you kill, you not sinner. Because God is justice, owner of the universe, owner of the soul, owner of the people. Hindi ka makasalanan. Ganun po yung batas ng Diyos. Ganun po. Kasi nga, nung araw, yung kapanahunan ni Moises, inutos ng Diyos, lipulin yung mga bansa. Kasi nga, gumagawa sila ng masama. Ganun. Hindi sila makasalanan sa Diyos, yung mga tao, hindi. Ang kasalanan nila sa Diyos, yung hindi nila sinunod yung utos ng Diyos na patayin yung mga tao, yun ang kasalanan nila sa Diyos. Kasi utos ng Diyos yun eh. Siya may-ari ng mundo eh. Siya may-ari ng tao. Ganoon. Sila yung makasalanan pa, hindi nila pinatay eh. Kasi utos ng Diyos eh. Pagka utos ng Diyos, hindi ka makasalanan pag pumatay ka. Ganoon Kailangan yung inutos, ikaw yung batas Pero pumatay ka, hindi inutos ng Diyos, sinner ka, pati yung dictator mo. Ganun po ang batas ng Diyos. Kasi Diyos po talaga ang pumapatay. Ganun. Pero God is a dictator, give the command, But God is not to action. Action about the angel. Inuutosan niya lang yung mga anghel, yung mga tao. Pero God is a dictator to command. Ganun po. Ganun po yung batas ng Diyos. Siya yung nag-utos, pero mastermind about the kill, God. God is a mastermind, pero hindi siya yung pumatay. Yung mga anghel, yung mga tao, ganun. Pero siya pa rin yung owner of the kill. Ganun po. Siya pa rin yung mastermind sa pagpatay. Pareho sila. Ganun po yung mastermind yung kill, and then yung tauhan mo, your staff, yun din. Pagka hindi ka batas, tumatay ka, pareho kayong makasalanan sa Diyos. Pero pag ikaw yung batas, ikaw yung Diyos, inutusan kang pumatay, hindi ka makasalanan sa Diyos. Ganun po yung batas ng banal na kasulatan, batas ng Diyos. Kasi siya nga yung may-ari ng mundo, siya yung may-ari ng kaluluwa. Ito po, basahin ko sa inyo, Dito po sa Deuteronomio. Ganun po yung batas ng Diyos. Pagka yung hindi mo sinunod yung utos ng Diyos, kasi siya yung may-ari ng mundo siya yung kaluluwa hindi mo sinunod, ikaw pa yung makasalanan sa Diyos, ganun po yun. Pero pagka yung hindi ka batas, makasalanan ka, pati yung nagdikta sa'yo. Is the best of law, God. Ito po, kasi yun yung issue natin ngayon, di ba? About the issue and the whole words. Wherefore is the topic for tonight. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi siya yung may-ari ng kaluluwa. Siya may-ari ng mundo. Kaya pag inutusan ka ng Diyos, hindi ka makasalanan doon pag pumatay ka. Pagka yung hindi ka naman pumatay, makasalanan ka. Pagka naman hindi ka batas, nagpapatay ka, pareho kayong makasalanan. Ganun po yung batas ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi siya yung may-ari ng universe, at saka ng mga tao, mga kaluluwa, siya may-ari. Kaya kahit utusan ka ng Diyos, kailang batas ka, inutusan ka talaga, yun. Gaya ng mga Israel, ganun. Hindi sumunod yung Israel not action, they is the sinner, Israel. Kasi inutos ng Diyos, patayin yung mix the abomination country not to follow God sila pa yung naging makasalanan sa Diyos. Ganun po ang batas ng Diyos pagka hindi ka batas ng Diyos. Kasi siya yung may-ari. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Deuteronomio 32:39. Tignan ninyo ngayon. Ako sa makatwid bagay, ako at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas
sa aking kamay. O, Diyos ang pumapatay eh. But God is not to action. Send the angel and then people for the kill the person o makes the abomination. Ganun po. Ganun ang batas ng Diyos. O, pag pinapapatay ng Diyos yung tao, yung mga taong gumagawa ng masama, pero owner of the killer is a mastermind, is a God. Ganun po. Ganun yun. Basta mastermind ka, ikaw yung pumapatay. Gaya nito sa Diyos, no? Siya yung pumapatay, no? Pero God is not action of the hands. Send the angel and then people for the kill. O people makes the abomination. Is that? Yun po yung Diyos. Pero Diyos po talaga ang pumapatay. According to the law of God, ganun po. Kasi siya yung may-ari, pumapatay ang Diyos, pero nagsusugo lang siya ng anghel. Pero siya pa rin ang, owner of, kasi siya yung dictator eh. Dictator and killer, same same action, same sinner, ganun po. O, ganun. Gaya ng Diyos to, siya yung pumapatay, sabi niya, no? Pero hindi siya personal na pumapatay. Yung mga anghel, nagsusugo lang siya. Pero sabi niya, akong pumapatay o akong bumubuhay. Pero siya pa rin yun. Ganun po. Kaya yung batas natin, to para matama, di ba? O, ito, basahin ko sa inyo muli, no? Kasi siya yung may-ari ng, ng universe, and then people, and then soul. Kaya sinabi niya to. Kaya siya yung pumapatay, siya yung bumubuhay, ganun. Ito, basahin ko sa inyo muli rito, no? Sa Deuteronomio 32:39. Tignan nyo ngayon na ako sa mga kapitbagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. O, yun, no? Siya yung pumapatay, no? Siya yung mastermind, ganun. Siya owner of the kill, pero not God, not personal action. Saint of the angel and then people, ganun po. O, pero siya pa rin yung mastermind na pumatay. Ganun din po sa tao. Yung dictator to kill the man, o ikaw pa rin yung same yung sinner according to God and then commandment of God. Same sinner about this. Ito sabi ng Diyos dito sa ayun, sa Diyos kasi yung mga tao yung kaluluwa, kaya pag siya nagbigay ng utos, pumatay ka, wala kang kasalanan. Pero pagka iba yung hindi ka inutusan, o may kasalanan ka sa Diyos, pareho kayo. Ganun po ang command ng God. Ito po sa sa may o di ba siya yung pumapatay? Ayun, kasi nga siya, sa kanya yung tao, sa yung kaluluwa. Kaya sabi niya, ako yung pumapatay, ako yung bumubuhay. Ito po sa Ezekiel 18:4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa nagkakasala ay mamamatay. O, siya yung pumapatay yung Diyos eh. Pero nag-uutos lang yung Diyos. O, mastermind is also killer and then killer. According to the God and then the commandment of God. Ganun po. Yun po. O, yun po yung batas ng Diyos. Pero, pagka ikaw yung batas, inutusan ka, pumatay ka, hindi ka makasalanan sa Diyos. Yun po yung batas ng Diyos. Kasi siya yung may-ari ng kaluluwa, siya yung may-ari ng universe. Ganun po yun. Pero pagka hindi ka inutusan, makasalanan kay pareho. Ganon. Kasi yung langit at lupa, kanya yan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi kanya yung langit at lupa eh. Kaya wala kang kasi kanya yung langit at lupa. Hindi ka pwedeng tumutol. Siya may-ari ng lahat eh. Ginagawa ng Diyos ang nais niyang ibigin. O ganon. Hindi ka pwedeng tumutol sa Diyos. Kasi basta siya yung batas. Pag sinabi niyang ganon, o patayin mo, hindi ka makasalanan kasi siya nag-utos. Kasi sa kanya yung langit at lupa, pati kaluluwa ng tao. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa 1 Korinto
10:26. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. O, kanya yung lupa yung buong mundo, kanya yan Kaya hindi ka pwedeng tumutol sa Diyos. O, ganon. Hindi ka pwedeng tumutol sa Diyos. Kasi, pag inutos niya, yun yung batas. O, hindi ka pwedeng tumutol. Pag sinabi niya pumatay ka, o inutusan ka, o hindi ka makasalanan sa Diyos nun. Kasi siya nag-utos. Pero, yung hindi ka intusan, o makasalanan ka. Ganun po ang batas ng Diyos. Kasi siya yung may-ari ng langit at lupa, at saka mga kaluluwa ng tao, ganun. Kaya hindi ka pwedeng, kahit pumatay ka, inutusan ka ng Diyos, hindi ka makasalanan sa Diyos. O kung hindi ka inutusan, o same sinner you and then dictator. Ganun po ang batas ng Diyos. Ito sabi pa ng banal na kasulatan dito, kasi sa kanya yung langit at lupa, at saka yung mga tao, di ba? Ito sabi ng Diyos. At ang lupa, dito po sa Levitico 25:23. At ang lupain ay hindi maipagbibili magpakailanman, sapagkat akin ang lupain. O, kanya yung lupain Kaya hindi ka pwedeng tumutol sa Diyos. Pag sinabi niyang pumatay ka, o siya yung batas o hindi ka makasalanan sa Diyos. O pagka hindi ka naman inutusan, o makasalanan ka sa Diyos. Ganun po. Kung merong extra judicial killing, o masama yun. Kasi, o kung may extra judicial killing di ba? O masama yun. Same sinner po yung ganun. Kahit na nasa gobyerno ka. Kasi yung pinapapatay ng Diyos yung mga makasalanang bansa lang, hindi sumusunod sa Kanya. Isa country makes the abomination. Ganon, yun po yung mga pinapapatay ng Diyos. Yung pagkaayaw pong sumusunod. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Kasi nga, pinapapatay ng Diyos yung mga bansa pagka hindi sumusunod sa Kanya. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Pero pagka hindi sila sumunod naman, hindi na pinatay, sila yung makasalanan, yung Israel. Yung unang panahon po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 7. Ito sa may, kasi yung Panginoon Diyos yung batas, kaya wala silang kasalanan sa Diyos. Siya kasi yung may-ari ng lupa't langit, tsaka kaluluwa. O pagka hindi ka naman batas, o makasalanan ka, pagka you dictate to kill, o tapos you killer, o makasalanan kay pareho. Ito yung mga bansang pinalilipol ng Diyos sa kanila rito, hindi sila makasalanan dito kasi yung Diyos ang nag-uutos. Ayun, basta Diyos ang nag-uutos, hindi ka makasalanan kahit pumatay ka. Dito po sa Deuteronomio 16. Dito po sa 18:16. At iyong lilipulin ang lahat ng mga bayan na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. O yun, lilipulin nila, di ba? Pero yung mga masamang bansa yun, yung ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Ang iyong mata ay huwag maghahabag sa kanila, ni huwag kang maglilingkod sa kanilang mga Diyos, sapagkat magiging isang silo sa iyo. Kung iyong sasabihin sa iyong puso, ang mga bansang ito ay higit kaysa akin, paano aking makakamtam sila? Huwag kang matatakot sa kanila, iyong alalahaning mabuti ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Paraon at sa buong Ehipto. Ang mga dakilang tukso na nakita ng iyong mga mata, at ang tanda, at ang mga kabulagan, at ang mga makapangyarihang kamay, at ang unat na bisig na ipinaglabas sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay gayon ang gagawin ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bayan na iyong kinatatakutan. Bukod dito, susuguin sa kanila ng Panginoon mong Diyos ang malaking putakti hanggang sa ang maiwan at mga tatago ay mga mamatay sa harap mo. O yun mga matay siya, pinalilipol ng Diyos Huwag ka masisindak sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, dakilang Diyos at kakilakilabot.
Itataboy na unti-unti ng Panginoon mong Diyos ang mga bansang yaon sa harap mo. Hindi mo malilipol minsang paminsan, baka ang mga hayop sa parang ay kumapal sa iyo. Kundi ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo at pagtataglayin sila ng isang malaking kalituhan hanggang sa sila'y mga lipol. Ay no, pinalilipol sa kanila ng Diyos no? Pero hindi sila makasalanan doon. At kanya ibibigay ang kanilang mga hari sa iyong kamay at iyong papawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit. At walang mga lalaking makakatayo doon sa harap mo hanggang sa iyong malipol sila. O kita nyo nga, hindi sila makasalanan sa Diyos noon basta utos ng Diyos. Pinalilipol ng Diyos yung mga bansang masasama, yung ayaw sumunod sa Kanya, o yung taking makes abomination country, o pinalilipol ng Diyos sa kanila yun. O hindi sila makasalanan noon pag pumatay sila kasi Diyos po yung nag-utos. Pero pagka hindi utos ng Diyos, makasalanan po yung taong yun. Yung extrajudicial killing, yun, pagka hindi inutos. Halimbawa, walang kasalanan, masama yun. Pareho sila makasalanan sa Diyos. Sinner also about this killer and then the dictator. Ganun po. Ganun po yung batas ng Diyos. Makasalanan sila pareho. Ito pa rin ang sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi dito, pagka yung gumagawa ng masama talaga, pinapapatay ng Diyos. Ganun po. Pinapapatay sa kanila. Basta utos ng Diyos pero pagka hindi utos ng Diyos makasalanan kay pareho. Kailangan ikaw yung nasa batas ka, ikaw yung batas. Ikaw yung inutusan ng Diyos na eto yung batas ng Diyos, no? Kasi nung araw nung Sabat, bawal sa Diyos yun yung hindi ka susunod sa Sabat. Pinapapatay sa kanila ng Diyos. Yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Pero hindi sila ang makasalanan. Ito, sabi rito, kasi sumuway sa utos ng Diyos to namulot ng kahoy, pinatay nila. Ito po sabi, binato. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga bilang, sa bilang 15, 30. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon at ang taong yaon ay hiwalay sa gitna ng kanyang bayan sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at kanyang sinira ang kanyang utos. Ang taong yaon ay lubos na hiwalay. Ang kanyang kasamaan ay tataglayin niya. Samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya ay namumulot ng kahoy ay dinila siya kay Moises at kay Aaron sa buong kapisanan. At kanila inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento. At kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato. Gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Hindi sila makasalanan noon pagka yung pumapatay sila, yung utos ng Diyos. Pagka hindi naman sila pumatay, inutos ng Diyos, makasalanan naman din sila sa Diyos. Ganun po yung batas ng Diyos. Dapat ganun po yung batas natin. Kasi yung pinarurusa lang talaga rito, yung gumagawa ng masama. Ganun po. Yun, no? Ganun yung di ba? Pinarurusahan yung mga Pero pagka hindi sila sumunod, sila pa yung makasalanan. Yung pinapatay nila yung Diyos, ay yung mga taong gumagawa ng masama. Kasi yung Diyos yung batas, kaya wala pong dapat itutol doon. You are not to comment to God. Kasi siya yung batas, siya may-ari ng universe, siya may-ari ng
ng tao and then soul, di ba, ng mga kaluluwa. Siya yung batas, yung Diyos. Kaya pag sinunod mo yung utos ng Diyos, kahit pumatay ka, utos ng Diyos, hindi po kasalanan yun. Pero pagka yung hindi ka naman inutusan, o pareho kayo makasalanan nun. Ito kasi siya yung batas. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung Diyos yung batas, eh. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa 1, sa 1:17 ng Deuteronomio, huwag kayong magtatangi ng tao sa katulan. Inyong didinggan ang maliit gaya ng malaki. Huwag kayong matatakot sa mukha ng tao. Sapagkat ang katulan ay sa Diyos. O sa Diyos kasi yung justice, eh. Siya yung katulan. O kasi pagka yung intusan ka ng Diyos, o ikaw yung justice, hindi ka makasalanan sa Diyos kahit pumatay ka. Ganun. Gaya ng yung mga bansa, pinalilipol ng Diyos sa kanila kasi nga gumagawa ng mga masasama. O di ba yung sumuhay sa utos ng Diyos, namulot ng kahoy, o pinapatay ng Diyos, o hindi makasalanan yung mga pumatay kasi utos ng Diyos yun, eh. Basta utos ng Diyos, nasa batas ka. Kasi yung, kailangan yung pinatay mo lang yung yung gumagawa ng masama, yung sumusuway sa utos ng Diyos. Pero pagka yung di inutos, pumatay ka nun, eh, may judicial killing ka, eh, kasalanan mo yun. Ganun po ang batas ng Diyos. Dapat ganun po yung batas natin, yung masama lang yung pinarurusahan. Yun naman po talaga, eh, kasi marami tayong maling batas, eh. Sa Diyos kasi yung gumagawa lang ng masama, yun lang yung pinarurusahan. Eh kung wali namang gumawa ng masama, pinatay mo, pareho kayo makasalanan nun sa Diyos. Ganun po yun, pagka hindi ikaw ang batas. Kasi siya yung batas, eh, yung Diyos, eh. Ito po sa Kronika, basahin ko sa inyo rito sa Kronika. Dito po sa Kronika 6. At sinabi sa mga hukom, buhayin ninyo kung ano ang inyong ginawa, sapagkat hindi kayo nagsisihatol dahil sa tao, kundi dahil sa Panginoon. Siya'y sumasa inyo sa katulan. O yun, Diyos, sa kanya kasi yung batas, siya yung katulan, eh. Itong sabi sa 6. O basahin ko sa inyo muli. At sinabi sa mga hukom, buhayin ninyo kung ano ang inyong ginawa, sapagkat hindi kayo nagsisihatol dahil sa tao, kundi dahil sa Panginoon. At siya'y sumasa inyo sa katulan. O, sa kanya kasi yung katulan, eh. Siya yung batas, eh. God of justice. Ganun po yun. Kaya kung inutusan ka ng Diyos, hindi ka makasalanan kung nasa batas ka. O kung umatol ka naman, pumatay ka, hindi sa batas, o hindi utos ng Diyos, o pareho kayo makasalanan. Ganun po yung tamang batas. Ganun po. Ganun po. Gaya ng Panginoong Yesus, di ba? O pinapatay ang pumatay sa Panginoong Yesus, yung Mahudyo, o pinapatay ni Judas, pare si Judas ang makasalanan kasi siya yung dictator, eh. Siya yung dictator, si Judas pong ang makasalanan do, pareho sila makasalanan. Same sinner about the killer and the dictator. Ganun po ang batas ng Diyos. Pornatio Pornatio yun, pagka hindi ka ang Diyos, pornatio not you give the command God, yung same sinner yun. Gaya ni Judas, di ba? Pinagkanulo yung Panginoong Yesus, pareho sila makasalanan nyo, yung Hudyo, pati yung Panginoong Yesus, ganun. Ganun po yun. Ito, sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo rito. Kasi pinagkanulo nila yung Panginoong Yesus, di ba? Pinagkanulo pareho sila makasalanan nun, ganun po. Kasi walang kasalanan ng Panginoong Yesus, pinapatay, no? Sabi ng Panginoong Yesus, mabuti pang hindi na siya ipinanganak, di ba? Pinagkanulo. Parang like a president, di ba? You to kill the people drug addict, hindi mo naman nakita kung a drug addict talaga yon, kung talagang may kasalanan yon, di ba? Nagkaroon ng extrajudicial killing,
O, maring pare same sinner sila sa Diyos, no? Yung ganun. Same sinner about this. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi ikaw yung pinanggagalinan ng kasalanan yun eh. Di ba? Command God, yung sinner eh. You going to the hell, di ba? Bawal pumatay. Thou shall not kill according to God, di ba? Sabi nun, thou shall not kill. Command God about this. You kill, you sinner also, and then the dictator. Ganun po is this, is a command God. Kasi ikaw yung pinanggagalingan ng kasalanan, nakapatay yung tao, dahil sa'yo, umusama yun sa Diyos, pareho kayong makasalanan nun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Mateo 6. Dito po sa Mateo 6 hanggang 10. Tatapot sino mang gilingan ng bato sa liig, itapon ka sa dagat, sabi ng Panginoon. Pinatay mo walang kasalanan. Tapos nananampalataya pa sa Diyos, mabas. Ibig sabihin ng abas, kawawa po yung gano'n. Ibig sabihin, kawawang tao. Pag sinabi, si Urias, pinapatay niya yung asawa. Pero si David ang nagpapatay, si Haring David. Sabi ng Diyos, siya rin yung makasalanan, sabi rito. Siya rin yung makasalanan, sabi rito. Ito. Sana naintindihan nyo the topic. God bless po. Ingat. Thank you for watching about this, the live discussion. God bless. God bless to all. God bless.